Viva Cristo Rey! Ayan, Cristo Rey, hindi Viva lang. Ulit. Viva Cristo Rey! Ang daming namatay dyan dahil sa salitang iyang Viva Cristo Rey. Sa Mexico, nung kapanahon ng inuusig ng revolusyonaryong gobyerno ng Mexico ang simbahang Katolika. Katulad din ng revolusyon nangyari sa Pilipinas. Sa Mexico, maraming pinagpapatay ng mga madre at pare, Katolikong hindi sumasang-ayon sa revolusyonaryong gobyerno ng Mexico. May isang pare doon, pangalan ay Miguel Pro, na sa kabila ng pag-uusig ng gobyerno ng Mexico noon ay patuloy siyang naglilingkod sa mga Katoliko. At siya'y nahuli, sa maikling salita, nahatulang mamatay sa pamamagitan ng firing squad. Suot niya ang kanyang abitong itim at bago siya pinaputukan ng mga baril, sumigaw siya ng Viva Cristo Rey. Sabay putok at sabay siyang namatay. Mga kapatid, almost 100 years na, next year 100 years na noong itinatag ni Pius XI ang kapistahan ng Kristong Hari. Katatapos lang noon ng First World War na galing sa Europa, ang gulo, ang giyera, nag-away-away, nagkaroon ng revolusyon. Pagkatapos noon, ang buong mundo ay nagulo. Kumbaga, nayanig, nawala sa lugar ang lahat ng bagay. At sa gitna noon, tinatag ni Pius XI ang kapistahan ng Kristong Hari. Sapagkat mula ng French Revolution, ng First World War, ang Diyos ay inalis na sa gitna ng kanilang buhay ng lipunan. Nawala na ang Diyos sa gitna ng buhay ng tao, inalis na. Pumasok ang materialismo. Nang ibig sabihin ay, kung ano yung nakikita, yun ang paniniwalaan. Kung ano yung nahahawakan, yun ang paniniwalaan. Pumasok doon ang sekularismo na kung saan walang Diyos na kinikilala. At ang Diyos ay salapi. Dahil doon, nagkaroon ng crisis of faith. Ang mga mananampalataya sa kanilang pananampalataya nayanig, nagduda, pumasok sa isipan ng bawat tao, may Diyos nga ba? At ang sinusulong noon ay kapangyarihan, karangyaan, kayamanan ang dapat sambahin. Dahil doon, ipinasok nga ang kapistahan ng Kristong Hari para muling ipadama, ipakilala sa mga tao na Diyos ang Hari. Siya yung Alpha at Omega, ang simula at katapusan. Next year, mga kapatid, 2025, 100 years na ang kapistahan ng Kristong Hari. Ang ating tanong ay, may nagbago ba? Wala. Nandiyan pa rin ang ateismo o yung walang Diyos. Nandiyan pa rin yung materialismo, nandiyan pa rin yung sekularismo. Patuloy pa rin tayo nagkakaroon ng crisis of faith. Hindi natin nakikita yung kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Taon-taon, ipinagdiriwang natin bilang huling linggo ng kalendaryo ng simbahan, ang Christ the King. At bawat taon sa cycle ng 3 cycles ay iba't ibang ebanghelyo ang kinukuha. Last year, ang ebanghelyo ay tungkol saan? Sa pagdating ni Kristong Hari at paghihiwalay ng lahat ng tao, yung nasa kanan, ang parabola doon ay yung mga tupa ay nasa kanan at ang mga kambing ay nasa kaliwa. At sasabihin ni Jesus doon sa mga nasa kanan,
Pumasok kayo sa kaharian ng Diyos na inihanda sa inyo ng Panginoon sa simula pa. At nung dahilan bakit sila papasok doon, inisa-isa ni Jesus. Sapagkat nung ako'y nagutom, at ako'y nauhaw, nawalan ako ng tahanan, nawalan ako ng damit, ako'y nagkasakit, ako'y nakulong, at sasabihin ng mga nasa kanan, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom, uhaw, walang damit, walang tahanan, may sakit, nakulong, at inalalayan ka namin, tinulungan ka namin. Sabi ni Jesus, whatever you do to the least of my brother, you do it to me. Ando siya manangkat sa kaliwa, sa mga kambing, yun ang parabola. Humayo kayo sa harapan ko. Pumunta kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda rin para sa inyo. Sapagkat nung ako'y nagutom, hindi ninyo ako. Nung ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinainom. Nung ako'y walang tahanan, hindi niyo ako pinatuloy. Nung ako'y walang damit, hindi niyo ako dinamtan. Nung ako'y nagkasakit at nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Anong kasalanan nila? Neglect. Omission. This year, kita natin ang Ebanghelyo, si Pilato at si Jesus. Ikaw ba'y hari? Parang gustong ipamukha ni Pilato kay Jesus, may kapangyarihan ako. I have the power to make you live or to make you die. Ang sinasabi ni Jesus, oo, merong kapangyarihan, pero ang kaharian ko hindi dito. Yan ang labanan ng power. Nakikita natin yan sa buong mundo. Mga gyerang nangyayari, mga away sa politika, sa mga gobyerno sa iba't ibang bansa, power play. Maging sa mga tahanan, may power play. Sinong nasusunod dito sa bahay na to? Di ba? Pag kung ikaw yung nag-aakit ng pera, malakas ang boses mo. Pati magulang mo, ganun din ang sinasabi mo. Sapagkat hawak mo ang pera, hawak mo ang kapangyarihan. Sabi ni Gandhi, when the power of love overrules the love of power, there will be peace. Again, when the power of love overrules the love of power, there will be peace. Ang ikatlong ebanghelyo, next year, ang ebanghelyo sa Christ the King ay si Jesus ay nandoon sa Kalbaryo, papagitnaan ng dalawang magnanakaw. Hanggang kahuli-hulihan, ninakaw nung mabuting magnanakaw ang kaharian ng langit. Nang makita nung magnanakaw kung paanong namamatay si Jesus na nagmamahal, sapagkat napakinggan niya yung 7 palabras ni Jesus. Ano yung unang wika? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nakita niya kung paanong hanggang sa kamatayan, si Jesus ay nagmamahal. At nakita niyang ito'y anak ng Diyos. Kaya sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong sagot ni Jesus? Today, ngayon din, isasama kita sa buhay na walang hanggan. Hindi bukas, ngayon din. Mamaya mga kapatid, tayo ay magdarasal ng Ama namin. Bigyan natin ng pansin yung bahaging, Ama namin, sumasalangit ka, mapa sa amin. Pakiulit. Hinihiling natin sa Diyos, Lord, mapa sa amin ang iyong kaharian. Your kingdom come. Sa Hebreo, yung unang talata, yung unang sentence, ay ipinapaliwanag na susunod na sentence. Ano yung susunod na sentence?
Mapasa amin ang kaharian mo. Yun. Paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang kalooban? Walang iba. Ito yung itinurong dasal ni Jesus sa atin. Ang isang hari, he rules, he governs, he dominates. Dominion. Si Jesus, ang kanyang trono ay krus. Si Jesus, ang kanyang korona ay tinik. Ang kanyang kamay at paa, nakapako, hindi makagalaw. Sapagkat yung kanyang power na nasa kanyang kamay at sa kanyang paa ay ibinigay na niya sa Diyos. Doon siya naghahari. At gusto niyang sa araw na ito na Christ the King, naghahanap siya ng trono. Sabi niya, ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Ang hinahanap niyang trono ay ang tronong nasa puso mo. Sa bawat puso ng tao, may nakatrono dyan, may nakaupo dyan. Sino yung minamahal mo? Yan ang nasa trono, nakaupo sa trono mo. Asawa mo, anak mo. Tanong natin, sinong nakatrono, itinrono natin? Whom did we enthrone in our hearts? Is it God? Or is it money? Or power? Or prestige, or beauty? Whom do we enthrone? Mga pari dito, yung mga Indian, mga Ibiso City, natutuwa sila dahil ang mga Pilipino rin nagpapa-enthrone ng Sacred Heart, ng Christ the King, may enthronen sa bahay. Pero ang tanong, matapos nyo enthroned ng Sacred Heart, ang Christ the King sa inyong bahay, who is dominating your house, your home? Malaking question mark. Gayunpaman mga kapatid, iniiwan sa atin ng Ebanghelyo ng mga pagbasa ay mabuting balita. Bagamat ito'y masakit sa tenga, pero ito'y mabuting balita sapagkat ito'y maghahatid at ilalagay natin sa dapat kalagyan ang Diyos sa ating buhay. Minsan kasi dahil sa rumangya na ang buhay mi dito sa Abu Dhabi, nakakalimot na. Kung ang lahat ng Katoliko ditong Pilipino sa Abu Dhabi ay naniniwala na si Kristo ay nasa tinapay at alak, nagtinatanggap natin sa misa, mas marami tayo dito. Walang lugar na paglalagyan. Excuse me, yun ang totoo. Kapag ang taong hindi nagsisimba, ay hindi naniniwala na si Kristo ay nasa misa. Ang taong hindi tumatanggap ng komunyon, ay hindi naniniwala na si Kristo ay narito, ang Diyos ay naririto. At yan rin dahil kung bakit kayo narito, sapagkat I hope naniniwala kayo na si Jesus, natatanggapin natin, ay sasamahan tayo paglabas natin ng simbahan. Hindi niya tayong iiwanang nag-iisang naglalakbay. Kung kaya't ang simbolo ng simbahan nakatatag dito, ay simbolo ng presensya ni Jesus sa buhay ng bawat Katolikong Pilipino naglalakbay dito sa Abu Dhabi. Ang misa araw-araw na narito ay simbolo rin, ay sagisag patunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Nawa ito yung makita natin. Naway si Kristo ang maghari sa ating buhay.